ikaw stars doon sa kalawakan, pag ikaw hinugot na ng Lord, talagang magsashine ka. Kailangan mo nang mag-shine. Sabi ko nga, bakit kung kailan na ako paalis, saka ako nasungkit. But praise God, dahil sabi ko nga, grab the opportunity. Baka pagbalik ko, wala na akong baka may mga iba na dyan na itatalaga na magsalita. So, at least, salamat sa Panginoon na natikman ko din ito. Amen. Praise the Lord. So, do everything without complaining or arguing. Okay? Kung gusto nating magliwanag, kung gusto nating mag-shine as a star, kailangan hindi tayo na nagko-complain, nag-arguing. Kung sila ang natoka ngayon, pasalamatan natin sa Panginoon. Ginagamit sila ng Lord. Amen. So, hintay natin yung time natin. Dahil pag dumating na yung time natin at tayo, pag naman tayo ay binigyan na ng tawag dito. Pag tayo ay binigyan na ni Pastor ng task, huwag niyo po itong ipagwalang bahala. Amen. Huwag niyo sabihin hindi kayo makakalabas, huwag niyo sabihin kayo ay walang oras, i-grab po natin bawat opportunity. Dahil mga kapatid ko, napakadali lang. Kung tutusin, kala ko nga katapusan ko na nung Thursday eh. Ganun lang pala, sabi ko. Pag talagang kukunin ka na pala ng Lord, kahit ayaw mo pa, pero meron pa tayong task na dapat tapusin, may mission pa sa atin ng Panginoon. Dahil hindi ko buti na lang sa higaan, sa kama ako bumagsak. Ganun lang pala, sabi ko nga, Lord, ang lakas natin, wag natin sabihin palagi tayong malakas. Hindi po. Kaya kung kailangan na natin, kagaya ng itinuturo ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kung kailangan na natin na maging ready para pag tinawag tayo ng Lord, ay magpakainit tayo, magpakasigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Para tayo ay mag-shine as star. Amen. So, kung tayo ay ginagamit bilang tagapahikayat ng kaluluwa, salamat sa buhay ni Sister Gina. Ipagpatuloy mo yon, Sister Gina, kasi gifted ka sa panghikayat ng kaluluwa. So, gawin natin. Kung kailangan yung ating pwesto, yung ating mga plot, yung ating mga financial, kung kailangan niya hingi ng Panginoon, ibigay natin. Si David nga hari hiningan siya ng Lord. Lugar ang hiningi sa kanya ng Lord. Ino-offer kay David ng walang bayad para ibigay sa Lord at gawing dambana ng Panginoon. Hindi kinuha ni David ng walang halaga. Hindi kinuha ni David ng walang bayad. Dahil bakit po? Ang gusto niya, kung siya ay magbibigay sa Lord, yung something valuable. Yung may price. Yung value talaga na masasabi niya na ginawa ko ito para sa Panginoon. Amen? Tayo po, ano ba yung ating dapat gawin para sa Panginoon? Hindi naman tayo siguro hihinga ng Lord nang hindi natin kaya. Amen. So, kung tayo hinihingi ng Lord sa atin yung ating oras, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Meron naman tayong oras kahit sabihin mga stay in tayo, hindi naman 24 hours tayo nagtatrabaho Amen. So, bago maging huli ang lahat mga kapatid, gawin na natin na maglingkod sa Panginoon para tayo ay mag-shine as stars. Dahil tunay nga, ang sabi nga dyan sa binasa natin, di ba? Tayo ay mga anak. Saan yun? Gawin ninyo upang kayo maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang bungi sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag. Amen. Kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Alam natin na we are the light of the world. Amen. So gawin daw natin tayo lumiliwanag. Paano tayo magliliwanag? Kung may pumupunta na sa atin, inaayawan pa natin. Amen? Kung binibigyan na tayo ng task, ini-ignore pa natin. Paano tayo magliliwanag niyan? Paano sasabihin na mag-shine tayo as stars? Amen?
Praise the Lord. So mga kapatid, kung hindi tayo maglilingkod ngayon sa Panginoon, kailan pa? Kailan pa natin susubukin? Kung hindi na tayo makadinig, kung hindi na tayo makabasa para i-share ang salita ng Lord. So hanggang ngayon na tayo may lakas pa, gawin na natin para sa Panginoon. Amen? Gawin na natin na magliwanag tayo doon sa mga nasa kadiliman. Baka mamaya magpunta tayo doon sa isang kapatid, hinihikayat natin, baka tayo ang mahila. Baka tayo ang mahikayat. Kailangan meron tayong sandata. Amen. Bago tayo pumasok sa gyera, kailangan meron tayo, nag-recharge tayo. Kailangan nag-study tayo ng salita ng Panginoon. Yung ating mga memory verse na ibinigay sa atin, balik-balikin natin yung basahin. Magagamit natin yan. Minsan sa ating trabaho. Totoo yung kapatid na nagpatotoo kanina. Kapag ikaw magpapagamit sa Lord, kapag ikaw pupunta sa gawain ng Lord, ang lakas kaya ng diablo, pero mas malakas ang ating Panginoon sa Kanya. Amen? Praise God. Ang lakas, andyan na talagang hihilahin ka. Huwag ka muna pumunta ngayon. Magpahinga ka muna, matulog ka muna dyan sa kwarto. Amen? Oo. Pero kung talagang ikaw ay disbido, hindi, pupunta ako sa araw ng gawain ng Lord. Gusto kong makita yung mga kapatid na nagsashine as stars. Amen. Gusto kong makita yung magagandang smile nila. Amen. Praise God. Higit sa lahat, gusto kong marinig na uuhaw ako sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil ito lang ang sandata natin dito, ang salita ng Panginoon. Kahit kanino, pwede natin ipanlaban yan. Sa sakit at karamdaman, pwede natin ipanlaban yan. Sa panghihina natin, pwede natin yan ipanlaban. Sa takot natin, pwede natin ipanlaban yan. Dahil may power ang salita ng Panginoon. Higit sa lahat ang pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mga kapatid ko, tunay nga na kung si Pablo, nakikigalak siya sa pananampalataya at paglilingkod ng kanyang mga nasasakupan, kami man po, kung tayong lahat mapapagamit sa Lord. Naisip ko nga, sabi ko, siguro kaya minsan dumadami tayo, pero nag-ano pa rin dyan sa bilang na ganito Sabi ko, siguro talaga mga disciples tayo, gagawin tayo mga disciple ng Lord. Amen. Pagdating ng panahon, kanya-kanya kayong iglesia na ibibigay ang Lord sa inyo. Bagamat dito, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin alam kung ano talaga ang pagkatawag sa atin ng Lord. Pero sa maliliit na bagay, umpisahan natin magpagamit sa Panginoon. Baka pagdating ng panahon, meron tayong kanya-kanyang ministry na ibibigay ang Panginoon sa atin. Why not? Amen? Kung talagang tayo desire natin na magpagamit sa Lord, ibibigay niya. Sabi nga ng Lord sa kanyang salita, kung ano yung nasa desire ng puso mo, ipagkakaloob ng Lord sa iyo. Amen. Praise God. So mga kapatid, yung ating minsan ay pagtatalo-talo, pagbubulong-bulungan, hindi yung dapat sa mga Kristiyanong nagliliwanag. Hindi yung dapat sa mga anak ng Diyos na superstar. Amen. Praise God. Tingnan mo, hindi lang pala sa television maski pala sa Bible, shining as stars. Ngayon ko lang to na nabigyan ng focus. Kailangan pala tayo talaga shining as stars. Amen. So, yun nga, na kung merong lumalapit sa atin na makikitira dyan, tanggapin natin ng walang kapalit. Paggamit natin yung ating mga plot, paggamit natin yung ating mga things na itinatago dyan. Amen? Amen. Kasi kung hindi natin pagagamit ngayon, ibabalik pa rin at ibabalik sa atin yan ng Lord hanggat hindi mo napapagtagumpayan yung task na ibinibigay sa iyo ng Lord na yon. Hindi kanya iiwan dyan. Talagang ibabalik pa rin sa'yo ng Lord hanggang hindi mo yun nakiklaim na ikaw ay nagtagumpay doon sa hinihingi ng Lord sa'yo na yun. So, salamat sa Panginoon dahil tunay nga po na
normally natin ang normal natin bilang ay ganito. Pero nandun na yung talaga na kauhawan, nakikita natin yung talagang kauhawan natin sa Panginoon. Pero yun nga, bilang isang namumuno, ang gusto rin namin, syempre tayo madagdagan, tayo mag-increase, dumami ang bilang natin. Kaya yung mga gifted dyan sa panghikayat ng kaluluwa, gawin na po natin. Huwag po tayo huminto, huwag tayong tumigil. Kahit paminsan-minsan tayo napapahiya, ganun talaga humahikayat ka ng kaluluwa sa labas. May maririnig ka, ako nga, ginagawa ko doon sa pagsakay-sakay ko sa umaga o kaya sa hapon. Minsan iisnabing ka ng mga kababayan natin, pero it's okay. Basta ang mahalaga, nagawa mo yung part mo. Nag-move ka para sa Lord. Meron kang something na gusto mong idala. Meron kang something na gusto mong ibigay para sa Panginoon. At kung ano man yung ginagawa natin, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Amen? Iyan ay meron tayong reward na ibibigay sa atin ng Panginoon dyan, sa ating mga ginagawa, sa ating mga magagandang kalooban. Kung patuloy tayo magbibigay ng magandang kalooban, hindi lamang doon sa mga kilala natin, higit doon sa mga hindi natin kilala, dapat ipakita natin yung ating identification. Ano po ba identification natin? Alam niyo ba? Kailangan yung identification natin Christian. Hindi yung identification ng Philippine Embassy, na ating mga hindi po yun. Pag meron tayong tutulungan, kailangan makita sa atin talaga na isa tayong Kristiyano. Hindi yung tutulong tayo, tapos maraming, nandyan minsan hindi natin mayaalis na mangamba. Ika nga nung ating topic kagabi, mangamba tayo. Pero kung alam mong nandyan ang Lord, hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat matakot. Amen. At kung meron ka mga gold na dapat itago dyan, itago mo. Hindi mo naman i-display, hindi mo naman Siyempre, kung may mga bago tayo na hinikayat, hindi mo naman ikalat-kalat dyan yung mga mamahalin mong dyan, gamit. Tapos, isisisi mo kung sino yung pumalit sa bahay mo. Hindi po ganon. Hindi tayo makakahikayat ng kaluluwa kung tayo mamimili ng tao. Amen. Amen? Kailangan hindi tayo dapat namimili ng tao. Kasi kung tayo ay pinili ng mga nauna, baka hindi rin tayo nadala sa Panginoon. Baka hindi rin tayo karapat-dapat. Di ba? So, hindi natin sabihin na yung mga baguhan, hindi karapat-dapat. Bigyan natin sila ng time. Kung paano merong nanalangin sa atin, kung paano merong nagbigay sa atin ng time, kung paano merong tumanggap sa atin, ganun din po ang gawin natin sa panghikayat ng kaluluwa ngayon. Amen. Praise God. Kagaya ni Pablo, sabi niya nga dito,